Hello, hi, this is May again. Here we go, guys. Kaharap na naman natin ang ating camera. So, bilang isang caregiver dito sa Hong Kong, ang ating kasama is laging cellphone. So, nagluto pala ako, guys, ng ibos. Ibos ni sa Amon, sa Ilonggo. Halin ni siya sa Pilipinas ang pagbakasyon ko. And may bilin pa, kay ginbutan ko siya sa freezer, no. So, ari, amo na ni sang akong panyapon. So, off naton ang aton nga fire. So, sa Ilonggo, guys, ibos ni sa. Pero sa iban, wala ko kabalo kung ano ang tawag. Ang sulod sini, ang iya sulod is simply sticky rice soaked in coconut milk. Amo na siya ang ibos. So, ablihan pa ni, ablihan. Then, ang iya pares kay dapat tani mangga, pero wala naman ko mangga, guys, naubos na. Amo nga mais na lang ang aton nga pares. So ara na siya ang aton nga ibos. So pwede ni siya i-keep pang matagalan, or pwede mo na siya ma-store pila ka bulan. Basta ibutang sa freezer. Kaya may coconut milk siya. So, namit ni siya, guys, kung may mangga. Daw Thailand na delicacies, guys, na sticky rice paired with mango. Ripe mango. So, ang aso nga himuon, magbutang na lang takalamay. Asukal. So, ari na, guys, ari na ang aton nga ibos, yes. So, amo ning panihapon naton diri. Ang akon nga duha ka alaga, ang duha ka tigulang is nagwa sila kay nag-staycation. So, tungod kay ako lang daw kahapon man nga mangita pa ko sang akon nga lutuon para panyapon. So, amo na lang ni kay may ara naman nga stock. And nagboil ko gali mais. So, amo ni ila mais, kadako-dako sang ila nga mais, guys. Para kadamo sang chopstick. So, amo ning mais nga akong gin-boil kay pares na sa diri. So, pareho lang sila carbohydrate, mais kag ibos. Pero tani mangga gid ni siya pares ya. So, humok ni sa, guys, humok. So, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, may time na hindi siya madali, guys. Hindi siya madali. May time din na yung life mo is very easy. Very easy. May time din na super hard, guys. So, kaharap natin pala ngayon is camera. Yes, camera muna. Habang kumakain. So, let me talk. Let me talk. So, stay with me kasi camera is my companion lang sa abroad. And alam ko nakaka-relate din ay ibang OFW, di ba? So, sabi ko nga kanina, minsan bilang isang OFW, super hirap, guys, as what you have watched sa mga social media or sa any social media, Facebook, YouTube, TikTok. Marami, guys, na nahihirapan din sila. So, I agree to that. May time din na nakakaranas ako ng kahirapan dito, let's say emotionally, mentally, socially.
Physically, yes. Kapag na ano ka guys, nagkasakit ka, you have to face it alone. Kasi ikaw lang mag-isa. And basta mahirap guys. May time na super hirap talaga, lalo na kapag yung inaalagaan mo is masakitin, bugnutin, or nandyan na lahat ng kasungitan. But may choice tayo, di ba? May option. Kasi nga, ayon sa kasabihan, hindi naman tayo kahoy na itinanim sa isang lugar. Which is true. Dahil may option, may choice tayo. And we can decide whether to stay or to go. So, sa akin dito, for 12 years, yes, I stayed. Though marami na akong mga pagsubok na naranasan sa kanila, but I stayed. Why? Kasi nga, una, kaya ko silang harapin, yes. And, ilang tao na ang, let's say, lumisan. Ilang family member na nila ang lumisan, guys. And, I still stayed. Kasi, na kumbaga nakaka-adjust na ako, kilala ko na sila, and the way that they treat me is walang problema din. They treat me as their family member, and fair din. Yun lang, dapat intindihin mo rin sila kasi pareho din sila sa atin, tao lang din sila na nag-adjust din. So, dapat vice versa guys, para fair. And dito sa Hong Kong, about sa kanilang law or sa batas, protected naman lahat ng OFW dito. Unless lang kapag tahitahimik ka lang. Walang lutas ang iyong problema kapag tatahimik ka lang. So, you have to voice it out. But it takes courage guys. Kasi minsan, marami rin ang natatakot na kapag nag-voice out, mataterminate sila. But, yes, sabi ko nga, may option ka. So, walang problema kapag i-terminate, diba? Kasi, you can find another job. Ganun lang. So, sila rin mahihirapan kasi maghanap din sila. So, pareho lang din. Then, na-try ko rin sa Kuwait. Doon sa Kuwait, okay din ang life ko doon. For 6 years, I've been working sa isang employer. So, may time na aabusuhin kanila. But, you have to. Kailangan mong makipaglaban guys. Not physically, na magsabunutan kayo or mag-away, no. Verbally, yes. Dapat, ano ka guys, matalino kang makipag-usap. Huwag mong idaan sa iyak, huwag mong idaan sa takot. Kasi doon, tatakutin kanila, yes, tatakutin. Dahil sa naranasan ko guys, yes. I feel threatened. Kasi, nung time na yon, parang, hindi lang parang, kinulong talaga ako sa room. At, bawal akong lumabas, bawal ang mga tao doon na makipag-usap sa akin. Kinuha lahat ng gamit ko, basta nasa room lang ako. So, bawal akong lumabas. Ang ginagawa is, hahatidan lang nila ako ng pagkain. Then, later, nung na-find out nila, kasi, gusto nilang ipaamin sa akin na ako ang nagnakaw ng something na hindi ko naman kinuha. Why would I create a problem? Na ang pinunta ko doon is magtrabaho and to earn. So, ang tanong ko sa kanila, why should I create a problem? Na iyon ang magiging dahilan ng pagkawalan ko ng trabaho. Iyon talagang tanong ko sa kanila. And,
inihalimbawa ko rin sa kanila na if they are traveling to another country, do they think na mag-create din ng problem? Kasi hindi sa kanilang lugar. Pero hindi pa rin sila na-convince and pinipilit pa rin nila na aaminin ko. Then sabi, once aamin daw ako, hindi sila tatawag ng pulis and hindi daw nila ako i-deport, bibilhan lang daw nila ako ng ticket pa uwi. So why should I? Bakit aaminin ko na wala naman akong kasalanan? So sabi ko talaga, kahit putulin man isa-isa ang daliri ko, I won't admit kasi hindi lang ako ang tao sa bahay. Yun talagang sabi ko. And if you doubt me, you can check the fingerprint. So iyan, isa yan sa pinaglalaban ko guys. Kasi talagang kapag hindi ka marunong yung nag-abroad ka na pinapairal mo yung takot mo, mawawalan ka talaga. Ikaw ang kawawa. So, sa akin, no, hindi ako takot kasi unang-una, alam ko na wala akong kasalanan. So, iyon, sinabi ko, yung final na pag-uusap namin, kasi for 3 months, parang kinulong ako sa room, magti 3 months. So, sabi ko, kapag ganyan man lang, okay, bilihan ninyo ako ng ticket, I'm ready. Uwi ako sa Pilipinas. But, never akong mag-admit sa kasalanan na hindi ko ginawa. So, wala pa rin silang nagawa. Kaya nga, iyon, yung last resort ko is, sabi ko sa boss ko na lalaki, okay, check the fingerprint para makasigurado ka bago ka mag-accuse sa akin na ako ang nagnakaw ng iyong gamit. And besides, hindi lang naman ako tao sa bahay. So, lahat ng tao sa bahay na nakatira, pwede rin silang maging accomplice. Sabi ko sa kanya. Kaya wala siyang nagawa. So, ayun, pinag-anuhan nila ako, kumbaga, dahil wala silang magawa, so binigyan nila ako ng chance na pinagtrabaho uli. Pero, ganun pa rin. So, after 6 years, guys, talagang ako na ang nagsabi na, okay, cancel my visa, babalik ako ng Pilipinas, and I will assure na ipapadala ko dito ang kapatid ko just to prove na hindi ako tatakas. So, yun, totoo, nagkatotoo guys. Umuwi ako ng Pilipinas, kaya nga nakarating ako dito ng Hong Kong. Then, ang pinalit ko, yung kapatid ko rin. Not really na tunay na kapatid, but yung adopted namin. So, that's how the story goes. And, naging successful din ang pagstay niya doon. Then, after 2 years, pumunta na rin siya dito ng Hong Kong. And that's how my story sa Kuwait. Thank you sa pakikinig guys. Tatapusin ko na yung mais ko. Anyway, thank you again for watching. This is May.